Good evening po mga kababayan, Ma'am Sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is May 10, 2026, at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Sangyup 199 sa may Valenzuela 1 Centrum Building, MacArthur Highway, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may M. Bernardo Street, Palasan, Bernardo Point, Palasan, Valenzuela po yan. Okay po, magbabalik po tayo mamaya po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob, at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila.
So na-drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansin sa at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na video. Muna po sa TSS Jam, the Philippine Channel, ang napulipat para po. kilala ni Thomas Joseph sa tama. Sa kanyang kakayahan, sa husay ng kanyang trabaho, sa kanyang pagiging responsable at tapat na katiwala sa buong ari-arian ng Potiphar. Ang sabi ng Biblia tungkol sa tanang ito sa Genesis 39 verse 3, ganito ang mababasa. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya, at ang lahat ng ginawa ni Jose ay bumuunlad sa kanya. Napakaganda ng tala ng naging buhay ni Joseph sa Egypt. Dahil kasama niya ang Diyos, lahat ng kanyang gawa, lahat ng naging trabaho niya ay bumuunlad. Ngunit ang lahat ng bagay nito ay tila hindi rin naging maayos. Kalaunan, naaksahan si Joseph ng asawa ni Potiphar ng isang pansasamantalang kaso. Siya hindi umano ay pinagsamantalaan. Kaya, naipakulong si Joseph. Pinakulong siya ni Potiphar. At dito, magkakaroon ng panibagong nagkaroon siya ng karanasan doon sa kulungan ng Egypt, na ang panaginip ng kanyang mga kasama doon ay nabigyan niya ng mga kahulugan. Dito, tumuho ang isang likas na karunungan na meron siyang gift na kaya niyang ipagwala. Makalipas ang ilang taon, ang paraon o ang hari ng Egypt ay nakaramdam siya ng isang pagkabag na tandang kalooban sa kanyang isip na meron siyang panahon na kakailan. Kaya, nagkaroon ng kaguluhan sa Egypto kung ano ang kahulugan at sino ang magpapaliwanag sa panaginip. Dito na pumasok, naalala ng mga taong katiwala ng hari Paraon ang kabataang pangalan ni Joseph, isang libre, bilanggo na mayroong abilidad at mayroong karunungang magpaliwanag ng mga bagay. Ipinatawag siya sa palasyo, sa harap ng hari, at sinabi kay Paraon na ang panaginip na nagbabagabak ng kanyang isipan ay kinakailangan mayroong kahulugan. Na panaginipan niya sa Nile River ang 7 bakang matataba at 7 bakang payat. Tumpak ang panaginip na gumagabag sa isip ng hari. Sinabi niya na nakita niya ang 7 baka na mataba at 7 bakang payat na umahon na yung mataba ay kinain ng mga payat. At may kasunod pa yun, ang wika ni Joseph, na ang panaginip niya ay meron ding 7 punong buhay ng mais na mataba
at 7 buhay ng mais na payat din. Na yung mga payat na uhay ay kinain yung buhay na mataba. Ipinaliwanag ni Joseph na ang parehong panaginip na yun ay parehong kahulugan. Saan kahulugan ang isinasabi? Basahin natin sa aklat ng Genesis sa chapter 41, 25 and 29. Ganito ang sinasabi. Kaya't sinabi ni Jose sa Paraon, ang panaginip ng Paraon ay iisa. Ipinakita ng Diyos sa Paraon ang malapit na niyang gawin. Magkaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. Pagkatapos ng mga iyon, magkakaroon ng 7 taong tagputong at ang lahat ng kasaganaan sa lupain ng Ehipto ay manilimutan at sasalantain ng tagputok ang lupain. Pinayuhan ni Joseph si Paraon na pumili ng isang matalinong tao na mamamahala sa paghahanda para sa darating na mga taon ng tagputok. Palibhasa, humanga ang hari sa kakayahan ni Joseph na ipinaliwanag ang mga panaginip. Ginawa siya prime minister ng Egypt. Sa edad na 3, siya ang naging pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa lupain. Gaya ng inihula ni Joseph, ang Ehipto ay nagtamasa ng 7 taong masagana at si Joseph ay may napakalaking kamaligay at iniimbak ang labis na butil para sa mga susunod na tagputok. Mga kaibigan, gawa-gawa ba yung kwento na yun tungkol kay Joseph? Isa lamang ba itong katang-isip, alamat ng mga Hudyo? Alamat ba ito ng Biblia? Sa loob ng maraming taon, ito ang mga sinasabi ng mga skeptics o yung mga mapagduda sa mga pangyayaring naganap. Ang mga historians, pinutya nila ang ulat ng Biblia tungkol sa aliping lalaki na naging tagapamahala ng Egypt. Tinanggihan nila ang record ng Genesis, lalo na yung 7 taong tagputok sa Egypt. Ang sabi nila ay katang-isip lang. Ngunit, ang mga inscription na nakakukit o inukit sa isang bato malapit sa Nile River, ganito po ang mga nakaukit o natuklasang nakaukit sa mga bato sa ilog ng Nile. Ang wika, I collected corn. I was watchful in time of sowing. And when a famine arose lasting many years, I distributed corn. Archaeology and the Bible, page 305. Nangangahulugan na naiukit pala yung pangyayaring yun na itinala sa aklat ng Biblia. Sa kasunod pa rin pahina, ang wika, the Nile has not overflowed for a period of 7 years. Herbage fails. The storehouses were built. All that was in them has been consumed. The same book, page 306. Mga kaibigan, yon ang ebidensya na nagpapaalala rin sa mga panaginip ni Paraon ay tunay na nadala bilang isang artifacts na natagpuan sa libingan ng mga Egyptians. Nagtatampok ang 7 matabang baka at 7 payat na baka. Sinabi na nila na di ka panipaniwala ang nangyaring yun, na isang dayuhan ang magiging mataas na opisyal ng Egypt sapagkat kinasusuklaman ng Semite shepherd. Ito ang record na hindi maaaring isang dayuhan ang maging gobernador. Siya ang sinasalit. Matayong mo. Ang sinaunang kasalitayan. Bye-bye na. Bye-bye. Kung kailan ito on the record.
official, Oras na, mayroong isang namuno Alas 10. sa Egypt na hindi tugong Egyptian o hindi Egyptian. Nahukay at nabuksan ng mga archaeologist ang mga bintana ng malayong nakaraan na nagpapatunay sa biblical na record na kasaysayan sa pamamagitan ng mga clay tablets, nakatagong mga manuscripts, cylinders, hieroglyphics na decorated ng mga steel, libingan at dingding ng templo. Lahat ng mga ito nakalagay o nakatatak ang mga bakas ng kasaysayan. Sa paglipas ng panahon, tinawanan ng mga skeptics at critics ang scientificong mga mahayag ng Uy, yung plastic nandyan. ang pagiging makasaysayan nito. Subalit, kahit nilibak nila o nalibak nila ang espiritual na otoridad nito, ang paglalakbay ng paglipas ng maraming libro ay isang kamanghamang paraan. Hindi pa nagkaroon ng librong tulad nito, ang ilan ay tinanggihan, pinagbawal, sinunod, at inilibing ang mga ito. Ang iba ay namatay para sa kanila. Minsan, merong isang taong nagyabang sa siyang skeptics o mapagduda sa katotohanan ng Biblia. Ang pangalan po ni Voltaire, isang French philosopher. Ang wika niya, I am weary of hearing people repeat that 12 men established the Christian religion. I will prove that one man may suffice to overthrow it. Ito po ang sinulat, the hammers in the fire makes to be. Sabi ni Voltaire na ang Biblia, pagkatapos ng kanyang mga araw na sasabihin, hindi na ito makikilala. Hinihula niya na isang siglo ang Biblia hindi na malalaman at hindi na ito makikilala ni naman. Pagdating at pagkaraan ng mga siglo. Kumusta kaya yung pagyayabang ni Voltaire? O yung kanyang pagmamalaki ng Biblia ay hindi na makikilala hanggang noon? Ngayon, mga kaibigan, nakatayo ang isang depository ng Biblia sa mismong lugar o mismong dako kung saan sinabi niya na ang Biblia ay mawawala sa kasaysayan. Doon mismo sa kinatatayo ay doon itinayo ang isang depository na naglalaman ng libo-libong nakasalansang mga Biblia. Sa isang taon, ayon sa bwordonline.com, ang mga Pilipino pala ay bumibili ng libo-libong mga aklat. Magastos ng sa 3,000 piso ang buwan. Gayunman, marami dito Natawag. ang mga pinakamabenta o bestseller ngayon. Pero bukas, makalawa, yun po'y mga lipas at patay. Biblia pa rin ang nangunguna sa mga listahan. Nasa Grab na kami, doon na sa bahay. Ayan, so na-drop na natin sila. Hindi tayo nakapag-play at yun sila, nakabukas yung bintana natin. Napapasingaw tayo dahil nagsuka. Nagsuka si nanay hindi ko kasi alam. So ako na lang nalaman na lasing pala nung nakasakay na sila. Tumatakbo na kami. Marami naman sila, 4 naman sila. Ay, 5. 4 sila. Pero siya lang ata yung lasing na lasing. Yung isang babae din yata lasing pero carry. Tapos yung mga 2 bata. Kasi wala, hindi ko naman anong wala, parang hindi naman lasing yung ano. Ayun, nagsuka nung nagsuka. Pero may plastic naman sila. Pero kahit na may plastic ano yung amoy dito.
Ayan, pasingamin natin. Talaga yung amoy ay sa amoy suka talaga. Moses isa. Ngunit nakakatakot sa bagay. Kailanman ay wala kang tatapad. Gawa sa lahat ng pagkakaiba ay kasama mo sa pamamagitan ng Gagawa na lang po natin ng ibang video. Itong ating susunod na mission. Ano po? Paano po ako daw?